Hello everyone! Maraming salamat sa muling pagbisita. Ayan, so magluluto tayo ng masarap na ulam guys. Masarap to. Kahit nakaka-high blood, alimasag, samahan natin ng kaunting hipon. So halagang 70 pesos na hipon lang yan. Timplahan natin ng kaunting magic sarap. So yung isang sachet ng magic sarap, mga kalahati lang aking gagamitin muna at pamintang durog. Ayan, so luya, importante yung luya pagka mga seafoods ang inyong niluluto. Then, siling green, bawang at sibuyas na puti. Isang katamtamang laki ng sibuyas na puti ang aking ginamit dito. At ang gagawin ko rito guys, tatakpan ko muna at pasisingawan natin siya. So, naglagay rin ako ng kaunting asin. Okay, hintayin lang natin siya hanggang sa magbago ang kulay. Once na nagbago ng kulay. So, ayan, check na natin. So, ito nga, lumabas na yung sarili niyang tubig, no? So, hahanguin ko muna yung ating hinilabos na hipon na may kaunting, alimasag na may kaunting hipon. So, ayan na guys. Hanguin ko muna to para hindi naman ma-overcook yung ating alimasag at yung hipon. Hindi kasi maganda pag na-overcook tong mga to, no? Hindi na masarap kainin. So, ayan. Kaya hanguin ko muna. Hindi nga pala advisable sa mga nakaka-high blood to guys, or sa mga may mga high blood, no? Yung ganitong ulam. So, ilagay na natin yung ating kalabasa, yung gulay. Ayan. So, hindi advisable to kasi talagang delikado. Kaya naglalagay ako ng gulay dito guys. Like ditong kalabasa. Para naman ito na lang pagbalingan natin. May mga matataas ang blood pressure. So, naglagay ako ng kaunting tubig. At tatakpan ko muna to hanggang sa kumulo. Ayan. Kaunting tubig lang guys. Once na kumukulo na. So, ito ilagay na natin yung kakanggata. Okay. Siguro mga 3/4 cup lang itong kakangata. Halagang 25 pesos lang to guys. Binili ko. Kaya naglagay ako ng kaunting tubig para hindi sumubra yung tamis ng ating niluluto. Ayun kasi yung purong kakanggata talaga, no? Hindi maganda. Medyo nakakaumay kainin. Kaya ayan, nag-add ako ng kaunting tubig. So, inilagay ko na rin guys yung ating hinilabos na limasag na may hipon. Okay, sabay na natin yung hipon din. Siyempre, dahil mabilis maluto ito, sa loob ng 3 minuto, okay na to guys. Luto na yung ating gulay, yung gata na lang ang ating niluluto dito. Okay, kaya ginagalaw-galaw ko para hindi makorta yung gata dyan. Ayan, so, saka, para ma-absorb ng alimasag yung gata. Okay. Ang gata naman is good cholesterol naman to para sa atin, no? So, naglagay ako ng kaunting siling pula para may pampagana lalo. Okay, timpla na rin natin ng kaunting asin. So, kaunti lang yung asin na nilagay ko kanina. Kaya, naglagay ako ng kaunting asin. So, kaunting bechin na rin. So, mag-add na rin tayo ng kaunting bechin. Pampalasa lalo para mas masarap lalo yung ating ulam. Naglagay na rin ako ng malunggay dito guys. Ito talaga yung match yan, no? Kalabasa at malunggay para healthy yung ating inakain. Bagamat nakaka-high blood, so sa katulad ng high blood, ang gusto ko lang naman dito yung inihalo akong gulay guys. Yung limasag dito siguro. 1 piraso lang sapat na to para sa akin. Okay, so babawi tayo sa gulay. Ayan. Okay, so okay na to guys. Luto na yung ating masarap na ulam. So maraming salamat sa panonood. Kung bago ka lang sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe. Click the bell para naman manotify ka sa mga susunod nating video. So ayan, luto na. Luto na yung ating masarap na ulam. Ganun lang kabilis magluto ng mga ganitong ulam. Ayan. So, di ba hindi na overcook yung ating seafoods? Hanggang sa muli, Panlasang Bicolano. Tara, kainan na.